Magandang araw. Ngayong araw, tatalakayin natin ang unang bahagi ng komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Sa bahaging ito, ang unang pinag-aaralan ay ang wika. Ano nga bang wika? Sa ating sariling pagpapakahulugan, papaano nga ba natin bigyang definisyon ng wika? Alam naman natin na kapag sinabi nating wika, ito ay mahalagang instrumento sa isang komunikasyon. Ang wika ay kaparis ng hininga ng kung mawawalan nito ang tao ay nangangahulugang ito'y patay na. Ibig sabihin, 'di ba, ang wika kapag hindi ito nagagamit ay may posibilidad na ito ay mamatay o hindi na talaga lubusang mabura na sa ating lipunan. Okay? Ayon kay Henry Gleason, no, isa sa mga alagad ng panitikan, wika at panitikan, sinabi niya na ang wika ay masistemang balangkas ng mga tunog na pinili at isinaayos sa pamamaraang arbitraryo upang magamit ng mga taong nabibilang sa isang kultura. Nangangahulugan na ito ay unang daluyan ng ating isip at emosyon, 'di ba? Sa pamamagitan nito na ilalarawan natin ang mga saloobin, paniniwala at opinyon. Bukod pa riyan, mahalaga ang wika sapagkat ito ay nagsisilbi ring instrumento upang maipahayag natin ang mga konsepto o ideya sa ating isipan. Tumutugon din ito sa mga pangangailangan ng isang individual na nakasentro sa kultura o pag-iisip ng isang tao. Ang Pilipinas ay isang kapuluang binubuo ng iba't ibang pangkat ng mga Pilipinong gumagamit ng iba't ibang wika at dialekto. At sa bahaging ito, malalaman natin ang kasaysayan ng wikang pambansa. Sa unang bahagi, dahil nasa pagkakahiwa-hiwalay ng ating bansa sa iba't ibang pulo at sa dami ng wikang umiiral dito, naging isang paksang mainiting pinagtalunan, pinag-isipan at tinalakay sa kombensyong konstitusyonal. Marami sa mga delegado ang sumang-ayon sa panukalang isa sa mga umiiral na wika sa bansa ang dapat maging wikang pambansa. Kumbaga, yun yung magiging lingua franca natin, okay? Noong 1935 naman, ang pagsusog na ito ni Pangulong Quezon ay nagbigay daan sa probisyong pangwika na nakasaad sa Artikulo 14, Section 3 ng Saligang Batas ng 1935 na nagsasabing ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagkakaroon ng isang wikang pambansang ibabatay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Hanggat hindi itinatakda ng batas ang wikang Ingles at Kastila ang siyang mananatiling opisyal na wika. 7, okay? Noong Disyembre 30, 1937 ay iprinuklama naman ni Pangulong Manuel L. Quezon ang wikang Tagalog upang maging batayan ng wikang pambansa base sa rekomendasyon ng surian sa bisa ng kautisang tagapagpaganap bilang 134. Okay? Ulitin natin, noong December 30, 1937 ay iprinuklama ni Pangulong Manuel Luis Quezon na ang wikang Tagalog ang batayan ng wikang pambansa. Samantala, noong 1946 naman, ipinagkaloob ng mga Amerikano ang ating kalayaan sa araw ng pagsasarili ng Pilipinas noong Hunyo 4, 1946. Okay, ipinahayag din na ang mga wikang opisyal sa bansa ay Tagalog at Ingles sa bisa ng Batas Commonwealth bilang 570. Lumako naman tayo sa taong 1959. Noong Agosto 13, 1959, pinalitan ng tawag sa wikang pambansa mula Tagalog, ito ay naging Pilipino naman sa bisa ng Kautosang Pangkagawaran bilang 7 na ipinalabas ni Jose E. Romero ang kalihim ng edukasyon noon. Noong 1959, binigyang halaga at lumaganap ang paggamit ng wikang Pilipino. Ito ang wikang ginamit sa mga tanggapan, gusali at mga dokumentong pampamahalaan tulad ng pasaporte at iba pa. Gayon din sa mass media tulad ng dyaryo, telebisyon at radyo. Ibig sabihin, yung letter P dyan, as in P, Pilipino bilang wika natin,
at o pambansang wika o Pilipino bilang tao. Okay? 1972 naman, muling nagkaroon ng mainiting pagtatalo sa Kumbensyong Konstitusyonal kaugnay ng usaping pangwika. Sa huli, ito ang mga naging probisyong pangwika sa Saligang Batas ng 1973, Artikulo 15, Section 3, bilang 2. Ibig sabihin, ito ay ang batasang pambansa ay dapat magsagawa ng mga hakbang na magpapaunlad at formal na magpapatibay sa isang panlahat na wikang pambansa at kikilalaning Filipino. Okay, dito na papasok yung 1987, yung huling bahagi. Okay, ayon sa Saligang Batas ng 1987 ay pinagtibay ng Komisyong Konstitusyonal na binuo ni dating Pangulong Cory Aquino ang implementasyon sa paggamit ng wikang Filipino. Okay? Now, dumako naman tayo, okay, balikan muna natin. Kasaysayan ng wikang pambansa. Remember na meron tayong tatlong wikang pambansa na nagamit na. Ito yung Tagalog 1937, Filipino as in P 1959, at ang Filipino F, ito yung 1987. Ito rin yung ginagamit nating wikang pambansa sa kasalukuyan, hanggang sa kasalukuyan. Ayan, dumako naman tayo sa unang wika, pangalawang wika, at ikatlong wika. Ano nga ba ang pagkakaiba nilang tatlo? Ganito lang yan, para madaling maunawaan ang unang wika o ang sinusong wika o mother tongue. Ito yung natutuhan natin sa bahay. Okay? Naintindihan? Ang unang wika ay katutubong wika. Okay? Yung natutuhan natin sa bahay. Pagdating naman sa pangalawang wika, remember na habang lumalaki ang bata, nagkakaroon siya ng exposure o pagkalantad sa iba pang wika sa kanyang paligid. Maaaring magbula ito sa telebisyon o sa iba pang tao tulad ng mga tagapag-alaga, mga kalaro, mga klase, guro at iba pa. At yung exposure na yon ang maglalantad sa kanya sa iba pang wika. Okay? At ito na ngayon ang kanyang pangalawang wika. Halimbawa, ang unang wika ko ay Iloco. Noong nag-aaral ako sa elementarya, nagkakaroon ako ng exposure sa iba't ibang mga tao tulad ng aking mga kaklase guro. At ganun din sa telebisyon. Kumbaga, yun yung nagdulot upang malaman ko o upang mapag-aralan ko yung pangalawang wika. Yun yung Ingles at yun yung Filipino o Tagalog. Okay? Next, ikatlong wika. Sa pagdaraan ng panahon ay lalong lumalawak ang mundo ng bata. Dumarami pa ang taong nakakasalamuhan niya. Gayon din ang mga lugar na kanyang nararating, mga palabas na kanyang napapanood sa telebisyon at mga aklat na kanyang nababasa. At kasabay nito ay tumataas din ang antas ng kanyang pag-aaral. Dito ay may ibang bagong wika na kanyang naririnig o nakikilala na kalaunay natutuhan at nagagamit niya sa pagkikipagtalastasan sa mga tao. Nagagamit niya ito o ang wikang ito sa pakikiangkop sa lumalawak na mundong kanyang ginagalawan. Ang wikang ito ang kanyang magiging ikatlong wika. Now, dumako naman tayo sa monolingualismo, bilingualismo, at multilingualismo. Sabi rito, mula sa isang mono ay magkakaroon na ng pagkakakilanlan na ang monolingual ay ang pagkakaroon ng isang lingwahe o wika sa isang bansa o nasyon. Okay, kumbaga, ang monolingual, ito yung tao na iisa lang ang wikang alam. Kapag sinabi naman nating monolingualismo, ito yung pagkakaroon ng ito ay ito ay tumutukoy o pagpapatupad sa iisang wika sa isang bansa tulad ng isinasagawa ng bansang England, okay, Pransya, South Korea, at sa Japan. Kumbaga monolingual ang mga tao doon sapagkat iisa lang ang kanilang wikang ginagamit. Mono, isa, okay? Monolingualismo, isa lang. Okay, dumako naman tayo sa bilingualismo.
Sa bilingualismo, ito ay nangangahulugan na ang bilingualismo ay isang pinomenong pangwika na ginagamit sa sociolinguistic. Dito pinapakita ang ugnayan ng tao sa lipunan sa pamamagitan ng komunikasyon na ginagamit ng dalawang wika. Kumbaga, kapag sinabi nating bilingual, ito yung tao na kayang gumamit ng dalawang wika. Okay? Kapag sinabi kasi nating bilingualismo, ito yung concept, no? Ito ay paggamit o pagkontrol ng tao sa dalawang wika. Tila ba ang dalawang wika na ito ay kanyang katutubong wika. Okay? Um, Kapag sinabi okay, sa Pilipinas kasi sa, 'pag, ilalapat natin ang bilingualismo sa wikang panturo, okay? Sa Artikulo 15, Section 2 at 3 ng Saligang Batas ng 1937. Kumbaga, sinasabi dito sa wikang panturo na ang Ingles at Filipino ang mananatiling wikang opisyal ng Pilipinas. Ito ay hakbang tungo sa pagpapaunlad at formal na paggamit ng pambansang wikang Filipino. Okay? Next naman tayo, multilingualismo. Ano naman ito? Ang Pilipinas ay isang bansang multilingual, okay? Mayroon tayong mahigit 150 wika at wikain. Kaya naman, bibihirang Pilipino ang multilingual. Kay karamihan sa atin, lalo na sa mga nakatira sa labas ng Katagalugan, ay nakapagsasalita at nakauunawa ng Filipino, Ingles, at isa o higit pang wikang katutubo na karaniwan ang wika o mga wikang kinagisnan. Sa kabila nito, sa loob ng mahabang panahon, no, ang wikang Filipino at wikang Ingles ang ginagamit sa wikang panturo sa paaralan. Kumbaga, ibig sabihin, kapag multilingual ka, nakakapagsalita ka ng ah, tatlo o higit pang wika. Okay? Para siyang polyglot. When we say polyglot kasi katulad ni Jose Rizal, si Jose Rizal ay nakakapagsalita ng maraming wika, no? Kumbaga, isa siyang multilingual, isa siyang polyglot. Okay? Kumbaga, kapag sinabi nating multilingualismo, ito ay tumutukoy hindi lamang sa kakayahan ng isang individual na magsalita sa isang wika, kung hindi sa kakayahan din nitong makaunawa. Remember, monolingual, ito yung kakayahan ng isang tao na magsalita ng isang wika lamang. Okay? Kapag monolingualismo, tawag sa pagpapatupad ng isang wika sa isang bansa. Okay? Bilingualismo, dalawa. Bilingualismo, dalawa. Bilingual, kaya magsalita ng dalawang wika. Pag multilingualismo o multilingual, pag sinabi kasi nating multilingualismo, ito ay tumutukoy hindi lamang sa kakayahan ng isang individual na magsalita sa isang wika, kung hindi sa kakayahan din itong makaunawa. Okay? Kapag sinabi nating multilingual, ito yung kakayahan ng kumbaga ito yung isang tao na kayang magsalita ng tatlo o higit pang wika. Kumbaga, kapag sinabi nating multilingualismo, ito ay tumutukoy hindi lamang sa kakayahan ng isang individual na magsalita ng isang wika, kung hindi sa kakayahan din nitong makaunawa. Okay, multilingual, ito yung tao na kayang magsalita ng tatlo o higit pang wika. Multilingual o polyglot. Katulad nga ni Rizal, isa siyang polyglot at isa siyang multilingual. Okay, napag-aralan natin ngayong araw kung ano ang wika at definisyon nito, kasaysayan ng wikang pambansa, ganun din ang mga taon na meron dito, okay, at ang unang wika, pangalawang wika, ikatlong wika, ang monolingualismo at monolingual, bilingualismo at bilingual, at ang huli, ang multilingualismo at multilingual. Ito lamang ang ating tatalakayin ngayong araw. Muli, Royals, hanggang sa muli.